Praise God. Totoo po na mayroong Diyos. Amen. Amen. Sino niniwala na mayroong pong Diyos, mga kapatid? Amen. Ang Diyos sa lumang tipan ay nakikipag-encounter, nakikipag-usap through His spiritual presence. Never in the Bible, mga kapatid, na yung kanyang physical and literal presence ay nagpakita sa lakbo ng lumang tipan o sa mga sulat ng lumang tipan. Nakikipag-usap ang Diyos kay Moses sa pamamagitan ng burning bush. Nakikipag-usap ang Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng angel. Nakikipag-usap ang Diyos, mga kapatid, sa lumang tipan sa pamamagitan ng kanyang mga tinig lamang. Sabalit ang Diyos ay hindi po nasisiyahan sa ganong pananatili ng ganong uri ng kanyang pakikipag-encounter sa human being. Ang Panginoon po ay nagkatawang tao sa katauhan ni Kristo. Can you say amen? Amen. Ang pinaka-unique sa ginawa po ng Diyos, mga kapatid, the creator of all things, visible and invisible, ay yung nag-decision siya na bagamat siya ang Diyos na lumikha ng sangkatauhan. He is the God who created the universe, the heavens, and the earth. Nag-decide ang Panginoon, mga kapatid, na siya ay nasa katauhang tao, siya ay magkakatawang tao sa katauhan ni Jesus Christ. Kaya sabi naman na nakasulatan, bagamat siya'y Diyos, siya'y nagpakambaba at siya'y nagkatawang tao tulad ng isang alipin. Kaya nung si Jesus Christ po ay nagkatawang tao, kapatid, siya ay nakikipag-usap ng personal, siya'y nakikipagtalastasan ng personal, siya'y sumasama sa mga taong hindi nakakilala. Siya, kapatid, ay pinupuntahan ang mga may sakit at karamdaman, nangangaral sa mga taong mahihirap, umaabot at tumutulong sa mga taong mahihirap. Higit sa lahat, mga kapatid, kinakausap ni Jesus Christ ang mga taong nagkasala laban sa Diyos. Ang sabi naman na nakasulatan, mga kapatid, sa John chapter 3, gaano kalaki ng iyong kasalanan ang Panginoon sa Kristo, pag lumapit ka, hindi ka niya itataboy. Sa alimang pamamaraan, pag lumapit ang mga makasalanan kay Jesus Christ, kailanman hindi niya itataboy. Amen ba, mga kapatid? Wala siyang pinipiling kaibigan, mga kapatid. Mahirap, mayaman, may mga pinag-aralan at walang mga pinag-aralan. Ang ating Panginoon sa Kristo ay nakikisama sa lahat ng uri ng tao dito sa buong daigdig. One time, dito sa aking Lucas, si Lucas po ay isa pong doktor by profession, medical doctor. Napakahusay na doktor, kapatid, si Lucas. Si Lucas lang ang doktor sa panahon ng New Testament, ang binigyan ng kapamahalaan ng Roman Empire na pumasok sa mga bilangguan para gamutin ang mga Kristiyanong galing sa persecution. Isang araw, ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay nasa tabing dagat. Sino may gusto sa tabing dagat? Sino may gusto sa tabing dagat? Yeah. Ang Panginoon Jesucristo, sobrang aga, kapatid, napakaaga pumunta sa tabing dagat. Bakit ang Panginoon Jesucristo pumunta sa tabing dagat sa panahon na yon? Sapagkat ang mga tao po ay pumupunta sa dagat pag madaling araw. Anong ginagawa ng mga tao pag madaling araw? Pumupunta sa dagat. Anong ginagawa ng mga tao, mga kapatid? Para mamili ng isda. Kapag kayo po ay nasa tabing dagat, kapatid, makikita niyo po, kahit sa amin sa Masbate, sa ibang mga probinsya, makikita niyo po, busy-busy ang mga tao pagdating po ng umaga, sapagkat ang mga tayo pupunta po sa tabing dagat para po bumili ng isda. Ang sabi rito, mga kapatid, verse 1, tingnan niyo po, hindi ba na nakasulatan, verse 1, on one occasion, while the crowd was pressing in on him to hear the word of God, he was standing by the lake of Jerusalem. Habang ang mga tao, kapatid, naghihintay sa mga isda na mahuhuli ng mga disciples, nakatayo po ang ating Panginoon Jesucristo sa dalampasigan at siya po'y nangangaral ng salita ng Panginoon. Anong ginagawa ng ating Panginoon? Siya'y nangangaral ng salita ng Diyos. At habang siya'y nangangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, siya'y sinisiksik ng napakaraming tao. Sapagkat napakahusay po ng ating Panginoon pagdating po sa preaching, pagdating sa teaching, napakahusay po magsalita ng ating Panginoon at mangaral ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya mga nangangaral po ng salita ng Panginoon, hindi lang po ang mga pari, mga pastor, mga ministro. Originally, ang nangangaral po ng salita ng Diyos ay mismo ang Diyos mismo. Or si Kristo mismo ay nangangaral ng salita ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid?
na habang si Jesus Christ nangangaral, sinisiksik siya sa sobrang dami ng tao, mga kapatid. Sinisiksik natin pa ito sa sobrang dami ng tao. Doon po sa Lake of Gennesaret. Alam niyo po, ang Gennesaret, isa pong lawak yan na napakalaki, kapatid, at tugtong po niya ng ikaragatan. Napakalawak po ng lawa ng Gennesaret, kapatid. At ito po yung talagang palaisdaan po yan. Diyan po naging isda ang napakaraming mga disciples, mga kapatid. Karamihan po kasi ng disipulo ni Kristo ay mga mangingisda. Sino po ito nakaranas mangingisda? Ayan. Mamingwit. Nakahuli naman po kayo. Ano po nararamdaman niyo po pag kayo naningwit at nakahuli po kayo? Ha? Tuwag-tuwa. Ano po nararamdaman niyo pag nakahulit po kayo, nag-arat yung ganyan, nabitawan po, bumitaw po ang isda at nakawala? Bayan! Sayang naman yan! Ang sarap na sanang ihawin! Diba? So, nakakaranas po tayo ng ganyan, mga frustration habang tayo pinangingisda. Habang si Jesus Christ, kapatid, ay nangangaral, verse 2, tinan mo yung banal na kasulatan sa verse 2, sabi dito, and he saw two boats by the lake, but the fishermen had got out of them and were washing their nets. Getting into one of the boats, which was Simon, he asked him to put out a little from the land, and he sat down and taught the people from the boat. Habang si Jesus Christ nangangaral, kapatid, ang mga disciples ng ating Panginoon, sila Simon, sila Peter, sila John, sila kasi magkakasama. Sila kasi magkakasosyo, kapatid, sa pangingisda. Mga magkakabarkado na yan, si Simon, si John, si Peter. Habang si Kristo nangangaral ng ganyan, pagkatapos ni Jesus Christ mangaral ng salita ng Panginoon, mga kapatid, napansin niya, itong si Peter, ang mga disciples, naghuhugas ng lambak. Malungkot. Naghuhugas ng lambak. Maaaring si James, umiilig-ilipang ganyan. Maaaring naniniwala ko sila sa malas. Malas naman natin. Kakapagod, naghuhugas ng lambak, nag-ayos ng lambak. Wala kaming mahuli magdamag. Sabi ng Panginoon, Peter, pahiram ng isang bangka. At gagamitin ko lang para mapangaral ko ang Word of God sa mga tao. I-distansya mo lang ng konti para hindi makalapit ng gusto mga tao sa akin. Kasi ang Panginoon Kristo po, pag siya nangangaral, kapatid, mga 5,000 tao po, 3,000, 5,000 ang mga taong sumusunod kay Jesus Christ. Pinagbigyan ni Peter. Nung matapos si Jesus Christ mangaral, kapatid, daman ni Jesus, yung sitwasyon ng mga disciples, anong gusto ng mga disciples sa panahon na yun? Anong kanilang desire? Isda. Makahuli ng maraming isda. Nakahuli ba sila ng maraming isda? Wala silang nahuli. Magdamag. Nag-isda na ba kayo maghapon? Magdamag, hindi kayo nakahuli ng isda? Sa Pangasinan po, nung kami po'y napunta sa Pangasinan, mga taga-Pangasinan, ay si tatay, taga-Pangasinan yan, nasa likod, taga-Pangasinan. Nung kami po'y pumunta sa Pangasinan, kami po'y namuli ng isda. Sabi nung ating pastor, Pastor Derry, sige, ang sinong makahuli ng isda, pinakamalaking isda, 500. Ang sinong unang makahuli, 300. Kasi siyempre, 800 din yun, mga kapatid, no? Ang dami namin, sila pastor, ang dami namin nandoon. Nabasal sa Pangasinan, ng isda. Pandemic time po ito, tumakas lang kami. Talagang nauna sila, naghahalos na ganito, mga kapatid. Ako naman, wala akong bingwit na dala. Yung mineral water na ganyan, doon nakalagay ang tansi. Hinulog ko lang na ganito sa pangpangpa. Pamihirap sa akin ang unang hinakahuli ako, mga kapatid. Ang laki. Ganyan po kalaki isda. Sabi ko, pamihirap, sigurado may 300 na ako. Palaro yun eh. May 300 na ako. Tuwang-tuwang ako, mga kapatid. Nahaba ako'y naniningit na kayo. Sila wala talaga nahuli. Sige, makahuli lang kayo kahit makahuli kayo. Pagka ang nahuli ninyo hindi lalaki sa aking nahuli, sigurado may 500 na ako. Pinakamahal na isda po na naibenta ko sa tanang buhay ko, yung nahuli ko pong kaisa-isang isda. Dahil sila po hindi nakahuli maghapon. Ako lang po ang nakahuli. Ang saya ko, mga kapatid. Pero mo, nakahuli ng isda, nabigyan pa ako ng 800. At diba, ang sabi ko kasi, Lord,
ibigay mo na sa akin. Kaya lang, sabi ng mga kasama ko, Pastor, manlibre ka ng ice cream, ng ice buko. Lahat po yun, ibili ko ng ice buko. Nakaranas pa akong gano'n, mga kapatid, talaga naniningin kami. Mga kapatid, ang mga alagad nito, sabi ni Jesus Christ, malungkot ang ating ang mga alagad. Sabi ni Jesus Christ, verse 4, look at your Bible in verse 4, and when I have finished speaking, preaching, he said to Simon, Simon, si Pedro, put out into the deep and let down your nets for a catch. Naghuhugas na po ng lambat ang mga disciples dahil tapos na sila mag-isdak, pagdamag wala sila nahuli. Pero sabi ni Jesus Christ, the Master, sabi ni Jesus, Peter, pumunta ka sa malalim, ihulog mo ang iyong lambat sa kanan at makakahuli ka ng maraming isda. Ano sagot ni Peter, mga kapatid? Tingnan niyo po. Because this is the first encounter ni Peter kay Jesus Christ. Look at verse 5. And Simon answered, Master, we toiled all night and took nothing, but at your word I will let down the nets. Sabi ni Peter, alam mo Lord, damag na kaming ng isda. Puyat-puyat pa si Peter, mga kapatid, pula-pula pa yung mata ni Peter. Malungkot kasi, siyempre, uuwi si Peter sa sermon na ng asawa. Nasaan ang isda mo, Peter? Ay, pinaghahanap buhay po nila yung pang-isda eh. Alam niyo naman ang asawa, pag naghanap buhay ang asawa na lalaki, pag uwi sa bahay, hihingin talaga ang kita. Tama ba, mga kananayan? O, tuwan-tuwa yung mga kananayan. O, tama yan, Pastor. Isa ang pislit mo, isa ang overtime. Ang laki ng utang mo sa kantin. Grabe ka naman lumabon, may pakrikitis, may pata ka pa. At di sa bagat, nadudunan ba yan? Siguro may kadin ka, no? Ba't ganyan na lang sweldo mo? Imagine mo gano'ng kalagang problema ni Peter, ni John, at saka ni James, kapatid. Magdamag na wala nahuli. Sabihin, wala silang maulap, wala silang makain, na pagkain. Magdamag. Sabi ni Peter, Lord, alam nyo, magdamag na kaming naghihirap. Magdamag na kami ng isda, pero wala kaming nahuli kahit isa. Grabing frustration sa buhay. Yung nagtrabaho ka ng trabaho, tapos wala ka namang kita. Naranasan nyo ba yun? Trabaho ka ng trabaho, pero wala kang kita. Pambayad na lang sa utang. Naranasan niyo po? Naranasan niyo po? Yung mga kapatid nating in uniform, parang ranas na ranas nila. Ha? Mga kapatid, totoo yan. Nagtatrabaho ka, pero parang 2 buwan na advance. Panay-bali ka naman, panay-bali, no? Hanggang sa binabaliwala ka na ng amo mo. Tama ba? Sir, pabali po. Sir, ang dali natin mga dahilan. Minsan, ako, ranas ko yan. Minsan, nadadang, Sir, nanganganak yung asahan ko, Sir. Pero hindi pa buntis sa ating isa. Ba't hindi ka nakuha mo nung araw, mga kapatid? Buntis ba asawa mo, bro? Sabi ko, yes, Sir, nanganganak na nga po, Sir. Kaya nanganganak, ano na po, papunta na po sa hospital, Sir. Kunwari na alasan ko, ay Sir, ika lang Sir. Bakit? Wala pa na akong pera Sir, pabali Sir. Siyempre, ang amo ko kukuha ng wallet kapatid. Sige. Ang matindi, hindi pa niya na inilista. Sabi ko, hindi kinuntas yung nabali ko. Nakalimutan ng amo mo. Mga kapatid, ang dami natin mga dito, parang hanggang sa, minsan, binabaliwala ka ng amo ko. Dito, walang mabali si Peter. Wala naman silang financier. Pero sabi ng Lord, Peter, go into the deep water and let down your nets. Sabi ni Peter doon, wala. Magdamag na. Imagine niyo po, araw na po ito. Araw na po, wala na silang mahuli. Ang mga isda po, may araw na, wala na po silang mahuli kasi ang isda po kalat na sa dagat. May liwanag na po kapatid. Unlike doon sa madilim, may isang ilaw na gano'n na mga may isda, lahat ng isda maglalapitan doon sa liwanag. Pero may ganda ang sinabi ni Peter. Tignan niyo po sinabi ni Peter kapatid, sabi sa verse 6. And when they had done these, verse 5, we toiled all night and took nothing but at your word I will let down the nets. Verse 6 and 7. And when they had done this, they enclosed a large number of fish, and their nets were breaking. They signaled to their partners in the other boat to come and help them.
And they came and filled boats so that they began to sink. Sabi ni Peter, dahil sa sinabi mo, Master, gagawin ko. Kayo ba pag sinabi ni Jesus, gagawin niyo? Sigurado? Tingnan. Pag sinabi ba ni Jesus na ito ang gawin mo, gagawin niyo ba? Sino ang willing na gawin na sinabi ni Jesus? Taas nga pong kamay. Sige po. Ayaw magsaas. Ayaw magtaas ako. Sabi ni Peter, Lord, wala kami nahuli magdamag. Kalukuhan niya. Pero dahil sa sinabi mo, Panginoon, dahil sa sinabi mong salita, na makakahuli kami ng isda, gagawin namin. Dahil alam ni Peter na makapangyarihan ang salita ni Jesus. Amen? Pag sinabi ni Jesus, sino ba si Jesus Christ? Si Diyos na nagkataong tao. He is the one who created fish. Siya ang lumikha ng karagatan, siya ang lumikha ng isda sa karagatan, kapatid. Pumunta na sila. Inulog na nila yung lambat. Marahil si Peter ay talagang pag dinedramatize mo yun, paghulog ng lambat, parang walang kalatay-latay. Hulog lang ng hulog. Paghulog nila ng ganyang kapatid, biglang napuno ang lambat. Ang mga isda na mismo nag-uunahan papunta ng lambat. Kita na ba kayo ng gano'n? Kita na kayo gano'n? Yung mga tuna, yung mga nag-uunahan pa gano'n. Nagsisisikan sa lambat. At ano sabi ng kapatid? Habang ang lambat ay napuno, at ang lambat ay mapupunit na sa sobrang dami ng isda. Kaya sabi ni Peter, mga kasama! May mga kasama pa sila mga bangka na wala rin huli. Tulungan nyo kami rito, ang daming isda! Pumunta sila ron, tumulong sila. Look at verse 8. This is the turning point of Peter when he encountered the Lord Jesus Christ. When he was encountered the Lord Jesus Christ, this is the turning point of Peter. Na-encounter niya yung Master na si Jesus Christ. Look at verse 8. Ano sabi sa verse 8? Basahin natin sabay-sabay ang verse 8. Sabay-sabay po, nasa monitor. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knee, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Nung makita ni Peter na yung mga isda nag-uunahan na pumasok sa lambat, mga kapatid, kitang-kita ni Peter. At nakita ni Peter na yung mga bangka na puno ng isda. Sa isang kisap mata, sa ilang segundo, kapatid, sa ilang minuto, na puno ang bangka ng mga isda. Samantalang sila'y magdamag, mga kapatid, nang hindi pa nila na-encounter si Jesus Christ na talagang magdamag sila ng isda, wala nangyari. Pero sa sinabi ni Jesus, sumunod sila. Undas pat, kapatid, nakita ni Peter yung himala, yung blessing na nag-uunahan ng mga isda na pumasok sa lambat, mga kapatid. Anong ginawa ni Peter? Ano response ni Peter? Hindi ginawa si Peter. Ano sabi ni Peter? Lord! Lord! Lumayo kayo sa akin, Panginoon. Dami na naman pa. Ako'y magkasalanan, Lord. Lumayo kayo sa akin, Panginoon. Yung iba kasi pa nakakita ng blessing. Ang daming blessing to! Wow! Grabe to! Sometimes nakalimutan natin na mayroong Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Pero si Peter, tamang ginawa ni Peter. Anong ginawa ni Peter? Lumuhod si Peter. Ano nakita ni Peter? Hindi nakita ni Peter yung blessing na mayroon siya sa harapan. Ang nakita ni Peter, yung Diyos
na nagkatawang tao na nasa harapan niya. At ang sabi ni Peter, Lord, depart from me! Hindi ako nakapagtapat sa iyo, Panginoon. Ako'y makasalanan. Anong kailangan ni Peter? Blessing. Pero hindi lang blessing ang na-encounter ni Peter. The one who is the giver of the blessing, the Master, the Lord, Jesus Christ. In verse 10, look at your Bible in verse 10, 9 and 10. For he, in all who were with him, or verse, with him were astonished at the catch of fish that they had taken. Talaga silang namanghak. Sila'y nagtataka. Grabe! Saan kanya mga isda na ito? Verse 10. And so also were James and John, kasama si James at si John, magkapatid, sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to them, to Simon, do not be afraid, huwag kang matakot. From now on, you will catch him. You will be catching men. Huwag kang matakot, Peter. Nangangatong si Peter, kapatid. Hindi na kanya pagsisisi. Huwag kang matakot, Peter. Wala na yun. Gagawin kita ng mamalakayan. Tama. Palamagan natin si Lord. In verse 11, anong ginawa ng verse 11 ng mga alagad? And when they had brought their boats to the land, they left everything. They left everything, including yung mga fish, and followed him. Tama yung pagka-encounter ni Peter at ng mga disipulo kay Jesus. Hindi ba nila kailangan yung isda? Kailangan. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit wala isa man sa kanila ang nagsabi, Lord, susunod ako sa iyo, pero ihatid ko muna itong isda, Lord, sa misis ko, Lord. Kasi naghihintay siya ng mapiprito. Hindi rin sinabi ng iba na, Lord, teka lang, Lord, dyan ka lang muna. Magbibenta ko na kami ng isda sa palengke, Lord. Ano mo na yun? Kailangan namin ng kita, Lord. Tinignan verse 11. And when they had brought their boats to the land, they left everything and followed him. Naintindihan ng mga disciples, mga kapatid, that the author, the giver of all blessings, si Jesus. Naintindihan ng mga disciples na yung Jesus na ito ay mas dakila kaysa sa asawa nila. Itong Jesus na ito ay mas dakila kaysa sa mga isda na kanilang natagpuan. Kapatid, kaya nilang iiwan ang kanilang mga bangka, source ng kanilang income. Mga kapatid, kaya nilang iwan for the sake kay Master, author of all kinds of blessings. Balik ako sa tanong kanina. Sino ritong kayang gawin ang sinabi ni Jesus? Nasa kamay. Sige nga po. Kayang sundin ang sinabi. Pag sinabi ni Jesus, tulad kay Jesus sinabi kay Peter, ihulog ang lambat. Susundin niyo ba, mga kapatid? Susundin niyo ba? Amen. Sino dito kayang iniwan ang lahat para kay Jesus? Sige nga, kasi nga. Pastor, kaya po namang sumunod kay Lord. Kaya po namang, huwag naman yung girlfriend ko, Pastor, dahil ang tagal ko nang pinagprayan. Hindi naman po sinabi ng banal na kasulatan na iniwan na ni Pedro yung kanyang asawa ng tuluyan, kapatid. Sa panahon na yon, binigyan ng importansya ng mga disciples, naintindihan ng mga disciples na ang may-ari ng lahat ng bagay ay si Jesus. Iniwan nila ang kanilang bangka, pinahalagahan nila ang ating Panginoon. Amen? Now, tingnan niyo po kung anong ginagawa po ng ating Panginoon. Because the topic this morning, encounter with the Master. Si Jesus Christ po ay isang Master. Sabi nito mga kapatid, encounter with the Master. The Master is doing evangelism. Tingnan niyo po ang ginawa po ni Jesus Christ.
the master is doing evangelism. He was doing evangelism. Ano evangelism? Pamamalakaya ng tao. Anong ginawa ng Lord? He was preaching the Word of God. Amen ba mga kapatid? Ang trabaho ni Peter, maghanap ng mga material things, maghanap ng isda. Ang trabaho ni Jesus, maghanap ng mga tao para akayin sa kanyang kaharian. Amen ba mga kapatid? Parehas sila mamamalakaya. Pero ang binigyan ng halaga ni Jesus Christ ay ang buhay ng tao, mga kapatid, na magkaroon ng kaligtasan. Napakaraming tao po ang nakikinig ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa panahon natin ngayon, napakaraming tao walang panahon sa makikinig sa salita ni Jesus. Amen? Pero pagsabi sa katabi mo, mabuti nandito ka. Pagsabi, mabuti nandito ka. At nakikinig ka. Nakikinig ka nga ba? Amen po mga kapatid? Jesus Christ was doing, or He is doing, evangelism. Napakaraming tao ang aga-aga mga kapatid, pinatulog ng ating Panginoon. Pangalawa, the Master is giving the word of blessing. Kaya kanina po, nauna na tayo. Pagwapo ka ng pagwapo, paganda ka ng paganda. Blessing ba? Ang gumawa po gumanda? Yan. Mabuti ka na mabuti, payaman ka na ng payaman. Naniniwala ba kayo payaman ng payaman? Huwag niyo pong isipin kayo pahirap ng pahirap at lalo kayo maghihirap. Pero kung paghawakan mong salita ng ating Panginoon ay good news sa mga disciples, bad news, Lord, wala kaming nahuli magdama. That is good news or bad news? Bad news. But for Jesus Christ, that is, the bad news will turn into good news. So tingin mo, wala ka nahuli, wala ka talagang mahuli. Pero kapatid, kay Jesus Christ, punta ka ron, may mahuhuli ka ng isda. Jesus Christ is doing evangelism, and Jesus Christ is proclaiming the word of blessings. When you encounter the Lord Jesus Christ, kapag na-encounter mo ang Panginoong Jesucristo, what will happen to you? Ang una po makikita niyo po, you will observe signs and wonders. Na-amaze sila. Na-observe nila kapatid kung paano ang mga isda nag-uunahan sa kalambang. Samantala magdamag, walang isda. Saan kaya yung mga isda na yun? Nung sila yung mga isda magdamag? Siguro, kung ay naman tayo isda, nag-usap-usap sila. Huwag tayong pumunta rin sa lambat ni Peter. Wala naman silang panahon sa Panginoon. Nag-uusap-usap din yung mga isda. Alam niyo ba? May language din sila. Siguro nandun lang sila sa gilid ng mga matulog na lang tayo. Pero nung nagsalita ng ang master, ang creator ng mga isda, punta kayo ron. Sabi siya mga isda, gising. Pumunta na ron tayo doon. O diba? Alam niyo ba na si Jesus kaya utusan ng mga blessings? Kaya sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Kaya utusan ng Panginoon ng mga blessings para lumapit sa iyo. Nung sila yung sumunod kay Jesus, dahil sa salita ni Jesus, ginawa nila kapatid, na-observe ng mga disciples, yung kamanghamanghang ginawa ng Panginoong Jesucristo, yung himala, yung miracle, signs and wonders sa kanilang buhay, nakita nila. Samantalang ito yung mga isda, mga kapatid. Nagtaka sila. Wow! Pangalawa, na may experience mo when you encounter your Master, the Lord Jesus Christ, magkakaroon ka ng blessings. Tremendous blessings. Na kahit yung lambat, kayang mapunit. Magkakaroon ka ng blessings na kahit yung wallet mo, nakangana. Nagsisiksikan yung mga 1,500 mga kapatid, nakangana. Mag-iisip ka na paano iba gasusin to, Lord. Ano ba pang bibiling ko? Sino gusto makaranas doon? Sino gusto makaranas? Kasi sa kanila isda, tatawagan ka na ng mga home credits ni Sir, makakapag-loan ka na 150,000 Sir. Ikaw na ang tatanggi sa pangungutang. Amen? Ikaw na ang magpapautang.
Mga kapatid, kaya bang gawin ng Diyos sa buhay mo yan? Kaya gawin ng Diyos sa buhay mo yan? Gawin mo lang ang sinabi ni Jesus. Maging masunurin ka lang. Amen? E paano? Sabi ng Lord, magsimba kayo mga anak. 6 na araw kayong gagawa. Nasa Old Testament pa yan, nasa 10 utos. Ang ika-7 araw ay para kanino? Para kanino? Para kay Sandra? Para kay Aling Puring? Para sa Bombay? Para sa Labahan? Para kay Ariel? Para kay Mr. Clean? May Mr. Clean kasi nung araw. Para sa Ajax? Para sa Acme? Yung mga matatanda na bandera? Ang iba napunta rin na kapatid ang kanilang panahon pag Sunday. Imagine niyo po sabi ng Bible, 6 na araw kayong gagawa. Pero hindi nga masunod ang 6 na araw eh. Naglalasing na 3 araw. May hangover ng 1 araw. Hindi na nakapasok sa trabaho. Nagtatamad-tamaran. Kaya walang blessing kapatid. 6 na araw kayong gagawa. Ang ibang ginawa ang Sunday nagtatrabaho pa. Simpleng utos ng Lord hindi magawa. Pero sila Peter, sige Lord, kahit na wala kami nahuli magdamag, sinabi mo eh. Ikaw pa, sinabi mo Lord, naranasan ba nila ang blessings? Yes. Nasaksihan ba nila ang blessings? Yes. Nasaksihan nila mga kapatid. At ang pinakamalupit na naranasan ni Peter, na-realize ni Peter sa kanyang buhay na siya'y makasalanan. He's nothing. Na-realize ni Peter sa kanyang buhay na hindi siya karapat-dapat. Sino dito sa atin ang nag-iisip na karapat-dapat ka kay Lord? Tayong lahat ay nagkasala. Walang matuwid. Walang kahit isa. Kapatid, kahit hindi ka pa lumalapit sa Panginoon, siya na pa lumalapit sa iyo. Ang mga tao lang pakialam kay Lord, pero si Lord ang pumunta sa dalampasigan ng Genesaret. Ang Lord concern siya sa mga tao, ang kailangan ng mga tao, hindi lang material, pinansyal na blessing ang kailangan ng mga tao, yung spiritual blessing. Ma-realize ng mga tao kung sino yung pinanggalingan ng pagpapala. Ma-realize ng mga tao, kapatid, kung sino si Jesus. Siya'y Diyos na nagkataong tao. Siya'y Master, Panginoon ng lahat ng mga Panginoon. At ang sabi ni Peter, Lord, lumayo kayo sa akin. Hindi po ako karapat-dapat. Mga kapatid, yung Jesus Christ na pinag-uusapan natin, He is the same yesterday, today, and forever. Ikaw siya mo. Pwede mong sabihin, Pastor, gipit na gipit ako ngayon. Huwag kang lumayo kay Jesus. Pwede mong sabihin, Pastor, grabe yung pagsubok ko sa family house. Pawawasak na yung pamilya ko, Pastor. Wala na akong pag-asa. Natanggal na ako sa trabaho. Hindi ka mawawala ng pag-asa. Jesus Christ will never leave you nor forsake you. Higit sa pera, higit sa blessing materially, kailangan mo si Jesus. He came into this earth to give His life. Ang sabi naman na kasulatan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have an eternal life. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesus, upang ang sino mang manalig kay Jesus, hindi mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Kapatid, na sa sitwasyong kamali, ikaw ay gipit na gipit. Kahit anong trabaho mo, gipit pa rin. Kailangan mo si Jesus sa buhay. Si Jesus lang ang makapagbibigay sa iyo ng kagalakan, kasiyahan, pagpapala na walang sukat, kalagyan. Amen mga kapatid? Na kay Jesus na ang lahat. Amen. Sino nagsasabi ngayong umaga, Pastor, kailangan ko si Jesus? Magwawakas po ako sa isa pong pangyayari. Itong si Peter, enjoy na enjoy sa pagsunod kay Jesus. Enjoy na enjoy siya.
Dumating sa time na si Peter ay sinubok at ang mga disciples, nasubok ng matinding pagsubok, mga kapatid. Hinuli ng Panginoon Jesucristo ng kanilang sinasandalan. Yung kanilang inaasahan, yung kanilang pag-asa, hinuli, binugbog, dinulpit, tinadyakan, dinuraan sa mukha. Nakita nila talaga na talaga si Jesus Christ, kapatid, ipinago sa krus ng Calvary. Sinibat sa tagiliran, bumaha ang dugo, mga kapatid, kinururahan ng tinik. Namatay si Jesus sa kanilang harapan. Tumakbo si Peter. At nanlamig si Peter. Pagkaraan ng 3 araw na nabuhay si Jesus Christ mula sa mga patay. Si Jesus hindi na nagiging patay. Siya'y muling nabuhay. Ito ang unique sa mga Kristiyano sapagkat ang ating sinusundang master na si Jesus at Panginoon, siya'y namatay. Ilang araw lang siya namatay? 3 araw. Pagkaraan ng 3 araw, siya'y muling nabuhay. Nung mabuhay si Jesus, John chapter 21, mga kapatid, hinanap ni Jesus yung mga alagad niya. Yung nagsasabi, Peter, sabi ni Peter, Lord, hindi mangyayari sa yan. Hindi ka kayang patayin, Panginoon. Yung nagsabi, Lord, ako ang kakaharapin nila pag hinuli ka. Pero dininay ni Peter si Jesus ka 3 beses. Ilang beses siya dininay? 3 beses. Now, si Kristo ay namatay sa bundok ng Calvary, nilibig. Sabi ni Peter sa mga disciples, mga kasama niya, tara, balik na lang tayo sa pangingisda. Bumalik ba sila? Bumalik. Ang Panginoong Jesucristo, nabuhay mula sa mga patay, hinanap ang mga disciples. Ang Panginoong Jesucristo kasi namimisda ang bawat isa. Hinahanap niya ang kanyang mga disciples. Alam niyo ba na ikaw ay hinahanap ka ni Jesus? Amen ba, mga kapatid? Hinanap ng Panginoon ang mga disciples. Sabi niya, mga anak, nasaan kayo? Andito na ako, mga anak. May huli na ba kayo? Naulit. Sabi Lord, wala po eh. Ihulog lang inyong lambat sa kanan. Baka huli, uy, si Jesus Christ siya na. Bumalik sila sa pangpang. Sabi ng Lord, ayan na, may inihaw na ako, mga anak. Alam niyo, Panginoon, mahilig kumain. Amen po ba? Mahilig magluto ng pagkain si Lord. Kaya yung nakapako sa krus ngayon, na payat, hindi po totoo yan. Ang Panginoong Jesucristo po, mga kasing tabaho po yan. Mahilig sa inihaw. Tingnan nyo, basahin niyo po ang Biblia. Madalas sa fiesta, kumakain, nag-ihaw ng isda. Ganon si Jesus. Bago siya namatay, anong ginawa nila? Huling hapunan. Amen? Kaya kayo, maghuling hapunan din kayo. Hindi yung pag may problema kasi hindi ako kakain. Salamat, makakatipid ka. Pati kain kayo ng kain. Masarap ba? Buhay. Pag sabi sa katabi mo, kain lang ng kain. Kaya sabi niya, masarap ba? Buhay. Ayan. Huwag mo tanggihan ng pagkain. Ito si Jesus Christ, panay kain yan. Nung siya'y nabuhay mo na sa mga patay, ano ulit ginawa niya? Ano hinanda niya? Inihaw na isda. Kain sila Peter. Pagkatapos nilang kumain, kapatid, ito na. Sabi ni Lord, Peter, mahal mo ba ako? Kaysa sa mga isda na ito. Sabi ng Lord, sabi ni Peter, Lord, yes, Lord. Alagaan mo ang aking mga tupa. Alam niyo ba, ang kabilin-bilinan ni Jesus bago siya umakyat sa langit, alagaan ka. Amen ba, mga kapatid? Amen ba? Mahal ka ba ni Jesus? Mahal. Pangalawa, sabi ng Peter, sabi ng Lord, Peter, mahal mo ba ako? Sabi ni Peter, Lord, you know everything. All-knowing ka. Alam mo ang tibok ng puso ko. Alam mo, mahal ka. Alagaan mo ang aking mga tupa. Yan ang pinaka-concern ng Panginoon. Alam niyo sa pagpapastor, ang pinaka-concern ng Panginoon, alagaan kayo. Amen ba, mga kapatid? Amen po? Pangatlong tanong ni Jesus. Tinignan ng Panginoon ang mata ni Peter. Peter, do you really love me? Di ba kasagot agad si Peter? Tumulo yung luha ni Peter. Sabi niya, Lord, you know that I love you so much.
Namatay si Jesus para sa iyo. Nagbigay si Lord ng mga pastors para alagaan kayo. Ipinarating ng Panginoon ang kanyang mensahe ngayon na sa Diyos na nagkatawang tao, inabot ka, inalay na ang kanyang buhay para sa iyo. Amen ba mga kapatid? Gusto ng Panginoon, maranasan mo ang pagpapalang walang sukat, kalagyan. Gusto ng Panginoon, kapatid, na ikaw mismo, maisuko mo ang buhay mo sa Kanya at sabihin mo sa Panginoon, Lord, I am not worthy. Hindi ako karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Yung family ko, hindi karapat-dapat sa iyo. Trabaho ko, hindi karapat-dapat sa iyo. Ang aking ari-arian ngayon, Panginoon, hindi karapat-dapat sa iyo. Pinag-aralan ko, Panginoon, hindi karapat-dapat sa iyo. Compare sa iyo, Panginoon, wala ako. I am nothing without you. Kapatid, ito ang mensahe ngayong umaga. Ang ating Master, King of Kings and Lord of Lords, the Creator of all things, bumaba sa daigdig para ikaw ay maabot. Amen po. Sino po ang nagnanais na ngayong umaga ay personal mong may encounter ang ating Panginoon? Tapos nga po ang kamay mo na nagnanais mong encounter. Nagsasabi, Panginoon, isusulit mo lang aking buhay sa iyo. Sige nga po kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay tumayo. Meron tayong inawit kanina, bago tayo manalangin. Meron tayong inawit, iparanas mo sa akin ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Iparanas mo sa akin, makita ang mga pagpapalak na walang sukat ka na dyan. The author, the creator of the blessings that within your life, si Lord ang lumikha sa iyo, kapatid. Siya ang unang nagbigay ng action sa iyo. Siya ang umagot sa iyo, kapatid. Kahit na wala kang panahon, ang Lord mayroong panahon sa iyo. Kahit na minsan, nakafocus ka sa mga material things, si Lord nakafocus sa buhay mo. Dahil mahal ka ni Jesus. Amen? Tapos po natin ang ating mga kamay sa Panginoon, mga kapatid. At habang ating itong aawitin, mula sa simula, aawitin natin ang awit na ito. Sabihin mo, Lord, narito ako. Ang Panginoong Jesucristo ay nasa ating kalagitnaan. Nandito sa ngayong umaga. Nakikita ng Panginoon ang sitwasyon ng buhay. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaitan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. Jesus Christ is still working. He is working. Nais ni Jesus na ikaw ay magpakumbaba. Nais ni Jesus na ibigay mo ang iyong buhay sa Kanya. Hallelujah. May Diyos na nagtatawag tao para abutin ka. May Jesus na nangangaral ang kanyang salita at sabihin sa iyo, ikaw ay kanyang minahal. May
alay ng kanyang buhay para ikaw magkaroon ng kaligtasan. At habang ikaw ay nakayukot na kapigin, mga kapatid, kung paano si Peter na matagpuan na si Jesus, na may encounter na si Jesus Christ, ang Pedro ito nagpatirapak at naghingi ng tawad sa ating Panginoon. Ano sabi ni Peter, Lord, lumayo kayo sa akin. Hindi ako karapat dapat sa iyo. But si Jesus, hindi siya lumayo kay Peter. Inabot ni Jesus Christ si Peter. Tinanggap ng Panginoon si Peter. At pinatawad ng Lord si Peter. Kapatid, ngayong umaga, maaring iba ang sitwasyon mo kay Peter. Iba ang problema mo kaysa sa problema ng mga disciples. Pero mayroon tayong the same God, the same Jesus Christ, yesterday, today, and forever, na kayang solusyonan, kayang patawarin ang mga kasalanan na gawa mo, kaya kang bigyan ng pag-asa ngayong umaga. Kapatid, habang tayo nakayukot na kapigid, sundan niyo lang ako sa maikling panalangin na ating gagawin ngayong umaga. Ang panalangin ito ay panalangin ko ng pagbabalik loob kay Jesus. Pagtanggap sa iyong sarili na ikay makasalanan at pagtanggap kay Jesus bilang Hari, Master, Panginoon ng iyong buhay. At kung nagnanais ka na maranasan ang naranasan nila Peter, mga pagpapalang walang humpay, walang sukat na lagyan, at mga himalang sa buhay mo na tanging Diyos lang ang makagagawa sa iyo. Kapatid, sundan mo ako sa maikling panalangin at ariin mo iyong panalangin ang panalangin ito. Panginoong Jesus, ulitin po natin, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Nagpapakumbaba bilang magkasalanan. Panginoon, maraming salamat na kahit ako hindi karapat-dapat sa iyo, inabot po ako sa araw nito. Pinagsisisihan ko po ang lahat kong kasalanan na aking nagawa laban sa iyo. Kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa. Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Salamat. Ikaw ay namatay na parusahan para sa akin. At ika'y muling nabuhay para bigyan ako ng pag-asa. Panginoon, maraming salamat sa kapatawaran. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Salamat sa karapatan na ako ay iyong ginawa mong anak. Panginoon, bumabalik ako sa iyo. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay, ang aking family, ang aking future. Sa iyo po ang papulot doon hati. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng